Attention mga SSS members, beneficiaries, maging ng ating mga pensyonado, SSS President Mr. Joseph Declaro, nilinaw ang lahat at kakapasok lang. Bakit nga ba ito isinagawa o ay pinatupad simula ngayong buwan? Ating pakikinggan mula mismo sa SSS President. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Kakapasok lang ang SSS President Mr. Joseph Declaro, sinagot at nilinaw ang bagay na ito. Bakit nga ba ito pinapatupad simula ngayon na buwan, Enero 2025? Mamaya-maya ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan ha, na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Narito na ha mga miyembro, beneficiaryo, maging mga pensyonado sa SSS, sapagkat kung hindi nyo po alam, no, sa mga hindi pa nakakaalam, pinatupad na po ang last tranche sa contribution increase. Simula noong January 1, no, 2025 ay 1% po ang itinaas sa contribution, no? At ito nga po ay last tranche na ayon po sa Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018. Ang SSS President, yung ating bagong SSS President sa ngayon, na si Mr. Joseph Declaro, ay nagsagawa po ng press conference para po ipaliwanag, para po linawin itong naturang 1% na contribution increase rate hike mga ka-vlog. So narito, panoorin natin ito ha, ang ating bagong SSS President Mr. Joseph Declaro. First of all, I'd like to thank the Malacanang Press Corps for giving me the opportunity to explain ano ba tong SSS increase na 1%. Balikan lang natin na ang SSSO ay 68, we're on our 68th year, and part ng statement that we released this morning is ano ba ho itong increase na in-implement natin last January 1. Alam niyo po, itong increase na to ay napapaloob sa batas ng RA 11199, and ito ho yung last increase and last increase for SSS, and I would like to say that I don't foresee any more further increases in the future. Ano ba ang napapaloob sa increase na to? Ito ay tatlong bagay. Yung increase na sinasabi na 1%, and that's the title of our press statement, no? It's to clarify that 1% increase. So, ang napapaloob sa batas na 11199 is that ang increase ay nagsimula noong 2019 na from 11 naging 12 until matapos po to 15%, which is January of this year. Ang kasama ho nitong increase na to is yung pag-increase ng monthly salary credit sa ating, on the lower scale, from 4,000 to 5,000, and yung sa higher scale po is from 30 to 35,000. Ano ba ho itong monthly salary credit na to? Ito ay napaka-importanting factor because dito ho kinakalculate ang daily salary credit ng ating mga miyembro, which forms as a basis of all the benefits of SSS. Most of the benefits. Bigyan ko kayo na example. Itong 1% increase, ano ba ho ito? Yung monthly salary credit na nag-increase from 4,000 to 5,000 and from 14% to 15%, ang katumbas na daily salary credit mo sa ating mga miyembro is for 30 pesos. So, ang dagdag ho ng contribution natin is
at 5,000 monthly salary credit is 190 pesos. So, kung susumahin ho natin, one benefit ng SSS is kapag nagkasakit ho ang ating mga miyembro, yung 30 pesos ho na yun, and each member is allowed, I think, 120 days in a calendar year for sickness benefit. So, kung magkasakit ho kayo, halimbawa ng 30 days, so yung 30 pesos na dagdag ho because of this increase, you multiply it by 30 days, 900 pesos ho yun. Ang puhunan ho natin doon sa dagdag na contribution is 190 pesos. So, sa short term, may benefit ho. Sa long term, similar, I would say, salary bracket, 400 pesos ho ang katumbas nitong increase na to. So, sa 190 pesos ho na idadagdag niyo ho sa contribution niyo on a monthly basis, pag nag-retire ho kayo, and alam naman ho natin na with 120 contributions, you are eligible for pension. So, ang dagdag ho nun is 400 pesos. So, kung ika-calculate nyo, 190 pesos in 10 years is about 22,000 something. Within 5 years of retirement, nabawi nyo na ho yung 190 pesos na yun. Ang life expectancy ho ng mga Pilipino ngayon is nasa mga 72 years. So, ibig sabihin, from age 66 until 72, ano na ho yun, tubong lugaw na. So, ang programa ho ng SSS, hindi lang ho tinitingnan yung short term, but even yung long term benefits for our members. I think dun po napapaloob itong last increase na to. Because, kaya ho din ho, nagpapasalamat ako na nabigyan na opportunity kami na i-clarify itong last increase, is that ayaw din naman ho natin mag-suffer ang ating mga miyembro. Kasi pag i-defer ho natin itong increase na to, the reality is, ang mahihirapan is ang ating mga miyembro because yung additional daily salary daily benefit nila po, in case magkaroon sila ng sakuna, hindi huli na makukuha to. Ayun, napakinggan niyo po si Mr. Joseph Declaro, and iyan po ay kanyang pambunga during the press conference na ginanap po ng mga nagdaang araw, and kanya pong nilinaw kung bakit po pinapatupad itong 1% contribution rate hike simula January 1, 2025 para sa ating contribution sa SSS. And ayon sa kanya, malinaw naman po na sinusunod lamang nila kung ano ang sinasabi ng batas, dahil ito nga po ay napaloob sa Republic Act 11199 or yung Social Security Act of 2018. Actually, hinati ito sa mga tranches, kaya nga last tranche siya ngayon kasi yung first tranche nagsimula noong 2019 and then 2020, so on and so forth, and then ngayon nga 2025 ang last tranche. And ang maganda lang kasi is nilinaw din po ni Mr. Declaro na itong last tranche na ito na increase for our SSS contribution ay last na, ibig sabihin wala na pong susunod na pagtaas ng contribution, mga ka-vlogs. So, sa susunod na video, atin pong ipaparinig sa inyo ang mga katanungan mula po sa mga media na present po during the press conference na yan. And ngayon ay pinakita lamang muna natin sa inyo kung ano po ang stand ng ating presidente sa SSS na si Mr. Joseph Declaro hinggil dito sa contribution 1% rate hike, mga ka-vlogs. Kayo, mga SSS members, pensioners, beneficiaries, ano ang komento ninyo at ano ang reaksyon sa inyong napanood at napakinggan mula mismo sa SSS President na si Mr. Joseph Declaro hinggil dito sa contribution 1% rate hike? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo.
Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporte sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-miyembro ha, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga tanungan ha, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.